Samantala, si Zuki naman ay patuloy sa trabaho sa mga sumunod na araw. Akala niya, yun na ang huling araw niya sa mansyon. Ngunit laking gulat niya nang pati si Mayordoma na si Manang Lisa ay tila nagulat din sa balita. Ikaw ang personal maid ni Travis. Sabi ni Manang Lisa na may halong pagtataka. Nais daw niya na ikaw mismong mag-aasikaso sa kanya mula ngayon. Halos mabitawan ni Zuki ang hawak na basahan. Ha? Ako po? Ako man hindi ko maintindihan. Akala ko itanggal ka na. Pero kaninang umaga tinawagan ako ni Sir at yan ang utos niya. Simula ngayon, ikaw na raw ang naka-assign sa kanya. Pero, ma'am, baka po nagkamali lang siya ng pangalan? Hindi iha. Sagot ni Manang Lisa na papailing. Si Sir, hindi nagkakamali ng ganyang bagay. Kapag sinabi niyang gusto niya, wala nang diskusyon. Napalunok si Zuki, parang gusto niyang matawa, pero mas nangingibabaw ang kaba. Personal maid? Yung tipong magdadala ng kape niya sa umaga tapos baka suntukin niya pag hindi tama ang timpla? Muling natawa si Manang Lisa, halatang naaaliw sa kabang halong biro ng dalaga. Hindi naman siya ganon, iha. Hindi nananakit yon. Paliwanag ng matanda, bahagyang ngumiti. Pero totoo, malupit at mainitin ang ulo. Siguro dahil sa bigat ng trabaho at sa mga responsibilidad sa kumpanyang pag-aari nila. Huminga ng malalim si Zuki at pilit na ngumiti. O siya, dagdag pa ni Manang Lisa, sabay abot ng tray na may mainit na kape. Dalhin mo na yan sa opisina niya. Nasa pinakataas, katabi ng silid niya. Tahimik si Zuki habang tinitignan ang kape sa tasa. Itim, walang asukal. Pareho noong unang araw na halos ikatanggal niya sa trabaho. Parang gusto na niyang magdasal bago umakyat.